Tumayo mga minamahal, para sa salita ng Diyos, dadali po natin beloved ordained preacher, Brother Nilo Miranda. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin ng malakas ang mahal na Panginoon. Lahat po sumigaw ng malakas ng praise the Lord. Tayo po yung magkaisang dumalangin. Let us pray. Hallelujah. Hallelujah. Dakila at papagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoong Yesus, sa unang dalangin po ng aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, labis po ng aming pagpasalamat muli sa araw na ito, sa dakilang pagkapalang ipinagkaloob mo sa amin, sa dakilang araw na ito na malaya kayong makapagpuri, makapagpasalamat, madama namin ang iyong banal at matamis na presensya, O God. Salamat po sa mga buhay na patutuo namin napakinggan. Salamat din po sa kalakasan ng bawat isa sa aming paglilingkod sa iyo. Muli narito kami sa pagkikinig sa iyong banal na salita. Minsanan pa napatawarin kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at basbasan mo at pagpalain ng aming pakikinig ng iyong banal na salita. Sagana pong akin, wala akong magagawa at aming sinasaway ang lahat ng gawa ng kaaway, demons of hindrance, doubts, unbelief, confusion. We command you to cast out in the name of Jesus, in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Tayo po makabalik sa ating mga inupuan, mga minamahal. Ngunit bago po ang lahat, minsanan pa ang pinakamataas na papuri, dakilang pagpapasalamat, paglulhati at pagparangal ay tanging lamang sa ating napakabait na Diyos, ang ating pinakamahal na Panginoong Hesus Kristo. Praise the Lord. At patuloy po natin pinaabot ang ating dobleng paggalang at pagrespeto sa mga taong ginamit ng Diyos, ang ating ginagalang at minamahal ni Evangelista Will Estrada Almeida, ang taong ginamit ng Diyos para sa ating kaligtasan. Gayon din po sa patuloy nating inaalala mga gintong aral at turo ng ating ginagalang at minamahal na Stand Pastor Lina C. Almeida at sa kanyang buong beloved children, grandchildren, children-in-law and great-grandchildren at sa lahat ng ating mga webcast viewers sa buong daigdig at sa ating minamahal na mga kapatiran dito sa dako ng San Fernando, Pitalo, Cebu. Maayong hapon kanatong tanan. Praise the Lord. Palapakan natin ang mahal na Panginoon, mga minamahal, at tayo po'y dadako na po sa pagiginig ng salita ng Diyos. Kindly open your Bible, mga minamahal, from the book of Matthew, chapter 5, verse 6. Kindly, praise the Lord. From the book of Matthew, chapter 5, verse 6. Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Amen. Matthew, Kabanata 5, ang talan 6. Mapapalad ang nagugutom at nauuhaw sa katuwiran sapagkat sila'y bubusugin. Amen. Amen. Palapakan natin ang malakas ang salita ng Diyos. Ang ating pong pag-aaral ngayon sa ito po ay karugto ng ating pinag-aaralan ng araw po ng Biyernes. Every Amen. Sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Amen. So ito pong sinasabi ng banal na kasulatan, this is the one of the most important verse, mga minamahal, on the Sermon of the Mount, o in the Sermon of the Mount. Ito po tinatawag na mapalad o yung mga taong nagugutom at nauuhaw sa katwiran. Amen. Dahil sinasabi ng Biblia, the foundational, mga minamahal, requirements for all godly living is, mga minamahal, to hunger and thirst after righteousness. So ito po sinasabi na banal na kasulatan upang ating maintindihan paano tayo makapagpatuloy sa paglilingkod sa Diyos, paano tayo magtagumpay sa ating pananampalataya. Una, kinakailangan ng bawat isa sa atin magkaroon tayo na tinatawag na hunger and thirst after righteousness. Amen. Sapagkat ito ang tinatawag na essential requirements, mga minamahal, para sa makadiyos na pamumuhay. Amen. Ito po'y tinatawag na spiritual condition, mga minamahal, sa mga Kristiyano throughout their lives will depend on their hunger and thirst, mga minamahal. Una, for the presence of the Lord. Amen. Sa presensya ng Diyos, tayo po'y magkaroon ng tinatawag na hunger and thirst, mga minamahal, for the presence of the Lord, for the Word of God. Amen. For the communion with Christ, for the fellowship of the Holy Spirit, mga minamahal, for righteousness and for kingdom power. Everybody say amen.
So, ito po'y kinakailangan ng mga Kristiyano upang tayo po mga minamahal ay makakita sa kalooban ng Diyos, Evarsiman. Kung nasa atin ang katangian nito, tayo nagugutom at nauuhaw sa katwiran, sa presensya ng Diyos, mga minamahal, sa fellowship, sa banal na Espiritu Santo, mga minamahal, sa salita ng Diyos, tayo bubusugin ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat ang sabi ng Biblia, ang lahat ng nauuhaw, nagugutom, lumapit sa akin. Amen. Come unto me, sabi ng mahal na Panginoon, to those who hunger and thirst, and from his belly shall flow the rivers of living water. Palapakan natin ang malakas ang mahal na Panginoon. Mga minamahal sa banal na kasulatan, praise the Lord. Tayo po mga minamahal, mga Kristiyano ay magbantay sapagkat the hunger, mga minamahal, o the Christian hunger for the things of God, mga minamahal, is destroyed by worldly anxiety and deceitfulness of wealth. Ang ating kagalakan sa paglilingkod sa Diyos, ang inyong kainitan ngayon sa paglilingkod sa Diyos, ang ating kapapanabik sa banal na presensya ng Diyos, mga minamahal, ay wawasakin po, mga minamahal, na tinatawag na worldly anxiety. Amen. Ibig sabihin, mga minamahal, kapag ikaw ay naumaling sa sanlibutan, sa mga bagay sa sanlibutan, mamamatay ang tinatawag na spiritual enthusiasm sa imong paglilingkod sa Diyos. Amen. Worldly, tinatawag na anxiety and deceitfulness of riches. Ito ang maging kalaban natin sa paglilingkod natin sa Diyos. Kaya maliwanag po na sinasabi ng banal na kasulatan, set your affection on things on above. Amen. And not on the things on the earth. For the things on the earth are all temporal. Amen. But the things on above are eternal. Kaya nga itumong natin ang ating mga kaisipan, mga pag-iisip sa mga bagay doon sa langit. Sapagkat ang mga bagay doon sa langit, ito po ay mananatili, Evarsiman. At ang mga bagay dito sa daigdig, ito'y pansamantala lamang. Ibig sabihin, ito'y pansamantala. Hindi po natin pag-aari ang lahat ng bagay dito sa daigdig. Itong lahat ay pansamantala. All these things are temporal. Evarsiman. So set not your attention on the things on this earth, but on the things on above. Palapakan natin ang malakas, ang mahal na Panginoon. Kindly open your Bible from the book of Psalm. Dito muna po tayo, mga minamahal. From the book of Psalm, chapter 25, verse 4. Kindly. From the book of Psalm, chapter 25, verse 4. Show me thy ways, O Lord, and teach me thy paths. Amen. Mga awit, Kabanata 25, talatay 4. Ituro mo sa akin ang iyong mga daan, O Panginoon. Ituro mo sa akin ang iyong mga landas. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Sabi ni Haring David, show me thy ways, O Lord, teach me thy paths. Ituro mo sa akin ang iyong daan. Ituro mo sa akin, ang sabi ni David, mga minamahal, ang iyong banal na kalooban. Evarsiman. So sa ating mga Kristiyano, mga minamahal, kailangan tayong manalangin sa mahal na Panginoon. Ito ang pagnanasa ng bawat isa sa atin, kagaya ni David. Ang sabi niya, Lord, please show me thy ways. Ituro mo sa akin ang daan. Amen. So mga minamahal, sabi po ng Biblia, mga minamahal, sa ating mga Kristiyano, mga minamahal, ito tinatawag na kinakailangan ugaliin natin, mga Kristiyano, na hanapin natin ang kalooban ng Diyos at ipaturo sa natin sa mahal na Panginoon, ipaunawa sa atin ang kalooban at ang daan ng Diyos. Bakit po, mga minamahal? Kapag alam natin ang kalooban ng Diyos, mga minamahal, alam mo kung paano mo palugdan ng mahal na Panginoon. Sabi ng banal na kasulatan, lahat ng bagay idaragdag na lang sa atin. Palapakan mo natin ang mahal na Panginoon. Evarsiman. Kaya po, mga minamahal, we must have a sincere desire to be led into the righteous ways of God and the truth of His Word. Kaya kailangan magkaroon tayo ng tinatawag na strong desire
mga minamahal, to be led in the righteous ways of God. Sa matuwid na pamamaraan ng Diyos. Ito po ang kailangan natin, mga Kristohanon, ever seamen. And we must be eager to wait upon God all the days. Sabi ni David, I wait unto the Lord all the days. Buong araw, ibig sabihin, nag-aantay siya sa kalooban ng Diyos. Matyaga. Palapakan mo natin ang ating mahal na Panginoon. Matyaga natin alamin ang kalooban ng Diyos all the days. I'll wait unto the Lord all the days. Buong araw, sabi ni David, nag-antay ako sa pangungusap ng Diyos. Hindi siya nagmamadali. Kasalanan sa mga Kristiyano, ito nagmamadali minsan, ever seamen. So tayo po mga minamahal, gayahin natin ang mga nakasulat sa Biblia. For all the holy men and women recorded in the scriptures, mga minamahal, can live valuable lessons. Ever seamen. Sila nagbigay sa atin nilang halimbawa. And all these things written for ensamples. Ever seamen. Ito'y nasulat upang magkaroon tayo ng tinatawag na ensamples. Paano hanapin ang Panginoon? Paano natin saliksikin ang kalooban ng Diyos? All the days, sabi ni David, I'll wait unto the Lord all the days. Ever seamen. Sabi po ng Biblia, we must humbly submit to God. Commit ourselves, mga minamahal, to godly living. Palapakan mo natin ang ating mahal na Panginoon. We must humbly submit ourselves to God and commit, mga minamahal, a godly, ito na tawag, to godly living. Kailangan mabuhay tayo ng nararapat sa kalooban ng Diyos. Kung ikay nauuhaw sa kalooban, sa pag-ibig ng Diyos, sa presensya ng Diyos, muna natin gawin ito. We must be eager to know His ways and humbly commit yourselves to do God's will, ever seamen. Mga minamahal, at ang sabi ng Biblia, since sin is the barrier, mga minamahal, to knowing God and to His ways, so we must, mga minamahal, forsake sin and cleanse and be forgiven. Palapakan mo natin ang mahal na Panginoon. So, kinakailangan forsake all sins. Since the sin is the barrier, mga minamahal, to knowing God, mga minamahal, so we must forsake all these sins. Ever seamen. Isalikuay ba? Sa Bisaya pa, ang tanang sala. Ever seamen. Para mga minamahal, makuha natin ang kalooban ng Diyos. Hindi lamang yung nauuhaw tayo, mga minamahal, dito tayo sa gawain para tayo sumamba, magpuri sa mahal na Panginoon. Nagkaroon tayo ng strong desire na tayo po'y mabusog sa presensya ng Diyos. Subalit meron pang karagdagang itinuturo ang banal na kasulatan na sa dahil ang kasalanan, ito ang naging adlang, mga minamahal, upang hindi natin malaman ang kalooban ng Diyos. Forsake all sin. Ever seamen. Dahil kung sinasabi mong ikaw alam mo ang Diyos, sabi nga ng banal na kasulatan, mga minamahal, those who profess born again, filled of the Spirit, and yet, sabi po ng banal na kasulatan, consciously sowing the natures of sins is guilty, mga minamahal. Guilty, mga minamahal, by mocking and despising God. Palapakan mo natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Hindi po pwede, mga minamahal, pagsabayin natin. Mga minamahal, sabi natin, kilala natin ang Diyos. Sumalit, at the same time, mga minamahal, tayo po'y nag-aasik sa laman, sa kasalanan. Ito po'y guilty po tayo, mga minamahal, by mocking and despising God. Kaya sa ating paglilingkod sa Diyos, mga minamahal, napakabuti ng mahal na Panginoon, itinuro sa atin dito ang bugtong iglesia na ito, na itinuturo ang kalooban ng Diyos ng mga Kristiyano, humiwalay sa kasalanan. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Pag humiwalay kasalanan, makikita mo, diyan mo palang makikita ang kapangyarihan, ang kamay ng Diyos. Seek the Lord. Sabi po ng banal na kasulatan, can you open your Bible? From the book of 2 Chronicles chapter 14 verse 4, kindly. From the book of 2 Chronicles chapter 14 verse 4.
and commanded Judah to seek the Lord God of their fathers, and to do the law and the commandment. Amen. Ikalawang Kronikas, Kabanatang 14, ang talay 4. At iniutos sa Juda na hanapin ang Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga magulang, at tumarin ang kautusan at ang utos. Amen. Everybody shout, praise the Lord. So sabi ng banal na kasulatan, seek the Lord. So mga minamahal, seek the Lord is essential to any reformation and revival. Ever say amen. Kung gusto natin ng ma-revive sa spiritual, gusto mong mabusog sa presensya ng Diyos, hanapin mo ang mahal na Panginoon. Ever say amen. Ang paghahanap sa Diyos, mga minamahal, sabi po ng Biblia, ang paghahanap sa mahal na Panginoon, those who seek the Lord faithfully has a wonderful results. Ever say amen. Those who seek the Lord, sabi po ng banal na kasulatan, will experience the peace and rest of God. Ever say amen. Ang naghahanap sa mahal na Panginoon, magkakaroon silang tinatawag na kapayapaan at kapahingahan. Ang mga tao ngayon, mga minamahal, sila'y pagod na pagod sa paggawa ng kasalanan, pagod na sa makasalan ng buhay, subalit wala silang kapahingahan dahil sinasabi ng Biblia, to those wicked, to them that wicked, sabi ng Biblia, there is no peace. Ever say amen. Walang kapayapaan sa mga taong gumagawa ng masama. Nakikita ninyo mga tao sa sanlibutan, there is no peace to them to those wicked, to those who do evil. Subalit ang kapayapaan na sinasabi ng Biblia ay nasa atin, tunay na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Maalala ko nung araw na ako'y bata pa at hindi ko kilala ang mahal na Panginoon. Naramdaman ko yung kapaguran dahil maghapon bangag sa droga. Mga minamahal, sa pagpupunta ng eskwelahan, wala sa isip ang eskwela. Ang isip namin mamaya, mag-drugs na pod, mga minamahal. Ganon ang buhay, umiikot sa ganon. Naramdaman ko ang kapaguran, mga minamahal. Ever see amen. Totoo ang sinasabi ng Biblia sa mga taong wala sa mahal na Panginoon, wala silang tinatawag na rest, kapahingahan. Akala niyo mga tao sa libutan, payapa, mga minamahal, nandun silang kapahingahan nila, wala. Ang totoong kapahingaan ay nasa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Palampakan natin ang mahal na Panginoon. Sa iyo ng banal na kasulatan, those who seek the Lord, mga minamahal, will experience the presence of God. May experience natin ang banal na presensya ng mahal na Panginoon. Those who seek the Lord will receive mercy and grace, especially in times of need. Ever see amen? Sa mga taong umahanap sa mahal, napakaganda ng patutuo kanina. Yung kanilang eroplanong sinasakyan na private plane, mga minamahal. So mga minamahal, lumipad na at nagkaroon ng trouble sa ere. Amen. Amen. Sinubukan uling mag-attempt ng another sa pangalawang mga minamahal. Ganon din mga minamahal. Hanggang magkaroon sila ng emergency landing. Ang sabi ng piloto, malakas tayo sa taas. Dahil merong mga anak ng Diyos na nanalangin, palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ever shout, praise the Lord. Kung tayo po'y nasa mahal na Panginoon, wala kang dapat palang ipangamba. Ever say amen. Kapag tayo po'y naglilingkod sa mahal na Panginoon, naalala ko tuloy, si Sister Mary Ann Bungo, araw ng Martes yun, tumawag sa akin, nandun ako sa dako ng Camotes, ongoing ang service anniversary sa Camotes Island. Mga minamahal, sabi niya, Kuya, baka prayer po. Bakit? Sabi ko, mag-flight po kami para London. Kasama ko yung aking amo. Sabi ko, sige, baka prayer po sa aming biyahe. So mga minamahal, pagka Friday uli, nandun naman ako sa radio station, nagpipreach sa ating gawain. Nagtumawag na naman siya. Ang sabi niya, Kuya, hindi ako makatawag sa iyo. Nang sabi niya, text lang dahil nasa loob ako ng eroplano. Merong problema. Sabi ko, anong problema? Ang sabi niya, Kuya, babagsak ang aming eroplano, mga minamahal. Babagsak ang kanilang eroplano, baka prayer po, mga minamahal. Napakabait ng ating dakilang Diyos. Everybody say amen. Subalit sa unang dalangin ng ating ginagalang at minamahal evangelista, nang ang eroplano nila ay magkakaras na, lahat ng tao nandoon, mga minamahal, nagsisigawan na, mga minamahal. Subalit siya'y tumayo, tinanggal ang seatbelt,
at sumigaw ng malakas ng hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Amen. Nung sumigaw siya ng malakas ng hallelujah, praise the Lord, nag-announce ang kapitan magkaroon ng emergency landing sa dako ng Qatar. Pagdating sa Qatar, nag-message siya sa akin, kuya, sabi niya, grabe ang himala. Mga minamahal, dinumog siya ng mga pasahero, pinagyayakap siya, binigyan ng pera, hinanap siya ng kapitan mismo, sabi niya, asan yung babae ditong sumisigaw? Ang sabi niya, ako. Ang sabi niya, magic. Kasi mga piloto, mga laing ibang lahi. Ang sabi niya, magic. Nakita niya sa radar na merong malaking kamay na humawak sa aeroplano. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Ang sabi niya, kuya, nandito ako sa Qatar, nag-message sa akin. Sinalubong sila ng mga media, sinalubong sila ng mga ambulance, mga fire trucks. Mami na malakas sa sabugang aeroplano. Mami na mahal. At ang sabi ng interview, ng mga interpreter, ang Diyos ang nagligtas sa kanila. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ever shout, praise the Lord. Sabi ng Biblia, those who seek the Lord will experience the grace and mercy of God, especially in times of need. Ever say amen. Sa lahat ng umahanap sa mahal na Panginoon sa panahon ng kasakunaan, sabi po ng Biblia, the Lord our God is a stronghold in the days of trouble, and He knoweth them that trust in Him. He knows us. Ever say amen. He knows, and He know them that fear Him. Kilala ng Diyos sa mga taong naglilingkod sa Kanya. Hindi yun magic. Yun ay pagliligtas ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng mga kapitan, malakas tayo sa itaas dahil may mga Kristiyanong nang nanalangin, nagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Ever say amen. Napakasarap hanapin ng Diyos. Sabi ng Biblia, seek the Lord and you shall find Him if you seek Him with all your heart, with all your soul, and with all your might. Hanapin mo ang mahal na Panginoon, hindi pala malayo ang Diyos. Ang mahal na Panginoon, hindi malayo ang Diyos. Sabi ng Biblia, heaven is my throne, and earth is my footstool. But to this man will I look, to this man who have contrite spirit, to this man who tremble at my word. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kapag tayo natatakot sa Diyos, ginagawa natin ang kalooban ng Diyos. Mga minamahal, nauuwaw tayo sa presensya ng Diyos. Bubusugin tayo ng ating mahal na Panginoon. Pagpapalain kayo ng ating mabait na Diyos. Ever say, praise the Lord. Sabi mo ng banal na kasulatan, mga minamahal. Sabi po ng Biblia, praise the Lord. Those who seek the Lord, mga minamahal, will be able to stand firm against their enemies. Walang Kristiyanong talunan. Huwag natin sabihin malakas ang tukso. Huwag natin sabihin tao tayo. Subject tayo sa temptation. Hindi po, mga kapatid. Ever say amen. Sabi ng banal na kasulatan, those who seek the Lord will be able to stand firm against their enemies. Greater is He that is in you than he that is in the world. Ever say amen. We are become overcomer by the grace of God. Tayo po higit pa sa mga mananagumpay dahil sa habag ng Diyos. Kahit ibilang ka pa ng taon sa paglilingkod sa Diyos, hindi ka babalik sa bisyo, hindi ka babalik sa kasalanan, hindi mo na babalikan yung masamang buhay. Bakit? Nasa iyo ang Espiritu ng Diyos. Ever say amen. Meron kang kapangyarihan. Sabi namin, I give you power. The Bible says, the Lord said, I will give you power to tread the serpents and the scorpions. The words, scorpions and serpents, this is the most powerful evil forces. But the Lord our God said, I give you power to tread the serpents and the scorpions and all the power of the enemies, and nothing shall by any means hurt you. Walang magtatagumpay sa atin kapag tayo naglilingkod sa Diyos, kapag hinahanap natin ang Panginoon ng buong puso, ng buong lakas. Sabi ng Biblia, bigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos, yurakan ang mga lakdan at mga serpente, mga ahas, at sa ibabaw ng kapangyarihan ng kaaway, at walang magtatagumpay sa atin. Ever say amen. Napakasarap maglingkod sa mahal na Panginoon. Ever say amen.
So hanapin ang mahal na Panginoon with pure heart, with clean hands, sabi ng Biblia. Basahin natin ating banal na kasulatan, mga kapatid. Praise the Lord. Sabi po ng 2 Chronicles, maminamahal, chapter 15 verse 2. Basahin mo natin. 2 Chronicles chapter 15 verse 2. And he went out to meet Asa, and said unto him, Hear ye me, Asa, and O Judah and Benjamin, the Lord is with you, while ye be with him. And if ye seek him, he will be found of you. But if ye forsake him, he will forsake you. Amen. Ikalawang Kronikas, kabanatang 15, ang talata 2. At siya lumabas sa lubang si Asa, at sinabi niya sa kanya, Dinggin mo niyo ako, Asa, at mong Judah sa Benjamin. Ang Panginoon ay sumasa inyo, samantalang kayo sumasa kanya. At kung inyong hanapin siya, siya ay mamususumpungan ninyo. Ngunit kung pabayaanin siya, kanyang bababayaan kayo. Amen. Ever shout, praise the Lord. So dito po ang tinatawag na condition. Ever say amen. Amen. Sabi po ng banal na kasulatan, you must seek the Lord while ye be with, sabi po ng banal, and he went to meet Asa and said unto him, Hear ye, Asa and all Judah and Benjamin, the Lord is with you while ye be with him. Ever say amen. The Lord is with you while ye be with him. And if you seek him, he will be found of you. But if you forsake him, he will forsake you. Ever say amen. Kung itakwil mo ang Diyos, itakwil ka ng Diyos. Mga minamahal, pag-aralan natin na maigi. Gusto mo bang itakwil ka ng Diyos? Gusto mo ba sa panahon na ikay mga kailangan sa Diyos, hindi ka pakinggan ng Diyos? Sabi ng Biblia, the hands of the Lord is not shortened that he cannot save. And his ear are heavy that it cannot hear. But your sins, maminamahal, sins, sabi po na siya, ang iyong kasalanan will hide his face that he cannot hear you. Ever say amen. Ang kasalanan pala ang dahilan bakit hindi natin maabot ang mahal na Panginoon. Bakit hindi natin madama ang presensya? Bakit hindi tayo mabusog sa presensya ng Diyos? Ask yourselves, mga minamahal. Tanungin mo ang sarili mo, bakit hindi ko madama ang presensya ng Diyos? Samantalang sinasabi ng Biblia, lahat ng nagugutom, nauuhaw, lumapit sa akin at bubusugin ng Diyos. But sin is a barrier, no, sabi ng Biblia, we must forsake all sins that offend God. Lahat ng kasalanan na makapagbibigay lang, makapagpalungkot sa Diyos, tanggalin natin sa buhay natin. Ever say amen. So sabi ng Psalm chapter 24 verse 4 and 5, pakibasa natin sandali. From the book of Psalms chapter 24 verses 4 and 5. He that hath clean hands and a pure heart, who hath not lifted up his soul unto vanity, nor sworn deceitfully, he shall receive the blessing from the Lord, and righteousness from the God of his salvation. Amen. Mga awit, kabanatang 24, ang talata 4 hanggang 5. Siya may malinis na kamay at may dalisay na puso, na hindi na mataas ang kanyang kaluluwa sa walang kabuluhan, at hindi sumumpa na may kabuluanan. Siya tatanggap ng pagpapala sa Panginoon, at ng katuwiran sa Diyos ng kanyang kaligtasan. Amen. Ever shout, praise the Lord. So maliwanag po mga minamahal, sabi po ng Biblia, sa verse 4, ang merong malinis na kamay at malinis na puso, mga minamahal, at hindi tinataas ang kanyang sarili, ang kanyang kaluluwa laban sa mga walang bagay na walang kabuluhan, nor sworn deceitfully, sabi po ng Biblia, will receive the blessings from the Lord. Ever say amen. Ever say amen. So ibig sabihin, mga minamahal, ibig sabihin lahat po tayo kinakailangan merong malinis na puso, malinis na kamay. Sila'y tatanggap ng blessing sa mahal na Panginoon. Sila'y tatanggap ng Espiritu Santo, sila'y mabubusog sa espiritual, pag-iingatan, pagpapalain sila ng Diyos. Kapag malinis ang ating puso, malinis ang ating kamay, hindi tayo gumagawa ng kalikuan, mga minamahal, asahan mo ang Diyos ang tutulong sa iyo. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Naalala ko yung aking patutuo.
siguro mga almost 8 years ago, before na kumasayan sa Singapore, mga minamahal, kailangan i-restro yung sasakyan. Yung coaching maliit na ginagamit ko noon. So, Wednesday service. So, kailangan ko nang i-renew pagka Thursday. So, after worship ng Wednesday, nag-council, nagkasikaso ba, natulog ako mga past 12 na. Kailangan kong gumising ng alas 3 para magpuri ng 3 hours. So nagising ako ng 3 o'clock, nagpuri ako hanggang 6 o'clock ng umaga. Pagkatapos, doon ko sa Danao, i-restro yung sasakyan. So umalis na ako, sabi ng aking beloved sweetheart. Sabi niya, magsama ka, sabi ko, hindi na, ako na lang mag-isa. So na-restro ko doon mga 11, pauwi na ako dito sa Tabunok. Inaantok na ako mga minamahal dahil walang tulog. So mga minasabi ko, doon na lang ako magpa-gas up doon sa may Shell, dito sa may SRP. Hindi ko namalayan, yung sasakyan kasi automatic, nakatulog ako sa manibela. Tumatakbo yung sasakyan, hindi ko na alam. Basta't ang naalala ko, uling sulyap ko, doon sa mayroong ginagawang building sa may Sugbo, kato nga may Sugbo diyan, yung New Star ngayon. Yun ang uling naalala ko naalala ko. Pagkatapos nakatulog na ako sa manibela, napakalayo ng tulay, yung tulay. Pagdating sa tulay, pababa, bulusok na, merong curve dyan, sapagkat merong korbada dyan. Mga minamahal, ako'y nakatulog sa manibela, bigla akong niyugyug ba, para merong umawak sa aking likod, at iniyugyug niya ako ng niyugyug sa loob ng sasakyan. Paggising ko mga minamahal, babangga na pala ako sa Center Island. Yung Center Island ba sa SRP, napakabilis ng mga sasakyan. Pagkatapos, tinabi ko kagad yung manibela, ipinarkos doon sa gasolinahan. Tininan ko yung orasan, sabi ko alas 12 ng tanghali. Nagpupuri ang mga co-workers na ako sa bahay. Pag uwi ko sa bahay, sinalubong ako ng aking beloved wife, at ang sabi niya, na-restro mo? Sabi ko, oo, natapos na. Sabi ko, meron akong patotoo. Sabi niya, alam ko na. Habang kami nakaluhod ng alas 12 ng alas 11:30 ng tanghali, mag-alas 12 na, nakita kita sa vision, nakatulog ka sa manibela, sumalpok ang sasakyan mo sa Center Island ng SRP, bumaligtad ng bumaligtad, duguan ka. Subalit ang sabi ko, Diyos ko, iligtas mo po siya. Ever say, praise the Lord. Amen. Mga minamahal, yung kanyang vision, yun ang nangyari. Ibig sabihin, tayo po'y pinangga sa Ginoo. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Mahal na mahal tayo ng Diyos, ever seaman. Totoo ang Diyos na nagpakilala sa atin. Totoo ang Diyos na umibig sa atin. Totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Ang mga himala, mga patutuo ng bawat isa sa atin na nag-iingat sa atin ng mahal na Panginoon. Totoo ang kanyang pag-care sa bawat isa sa atin. We are blessed among blessed. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ever say amen. Tayo mapalad sa lahat ng mapalad. Sabi po ng Biblia, tatawagin kayong mapalad. The word blessed refer to the well-being of those because of their relationship to Christ and His word. Receive God's blessing. Receive God's kingdom, including His love, care, protection, daily presence and salvation. Ever say amen. Tayo po'y napakapalad sa iglesyang ito, mga minamahal. Nandito ang Diyos, ang kamay ng Diyos, ang nag-iingat sa atin. Ito sinasabi ng Biblia, those who want to receive the blessing of the Lord, we must have a pure heart and clean hands. Kinakailangan magkaroon tayo ng malinis na puso, malinis na kamay, at hindi tayo gumagawa ng anumang karayaan. Pag ginagawa natin ito, tatanggapin natin ang blessing sa mahal na Panginoon. Palapakan natin ating dakilang Diyos. Lahat tayo po ay pagpapalain ng Diyos. Lahat kayo iingatan ng mahal na Panginoon. Lahat kayo proteksyonan ng Diyos. Ever say amen. Dahil pangako ng mahal na Panginoon, kung gagawin natin ang kalooban ng Diyos, asahan mo ang kamay ng Diyos. Sabi ng Biblia, the hands of the Lord is upon thee. The blessings of God is upon you. Ever say amen. The blessing of the Lord, sabi mo na, His mercy and His goodness shall follow me all the days of my life. Ever say amen. Ang kanyang habag at away sasama sa atin habang tayo nabubuhay sa daigdig na ito.
Kaya maglingkod tayo sa Diyos. Hanapin ang mahal na Panginoon. Paglingkuran ng Diyos, magkaroon tayo ng tinatawag na hunger and thirst after righteousness. Bubusugin tayo ng ating mahal na Panginoon. Tayo pong lahat ay umawit sa mahal na Panginoon. Praise the Lord. Abang tayo po yung maawit sa mabait na Diyos, iniling ko po ang ating mga beloved visitors, kung meron man, lumapit po sa harap. Tayo po idadako sa ating Holy Supper din. I-prepare ninyo ang inyong mga sarili. Sapagkat tayo idadako sa gradong gawain sa pag-aalala sa kamatayan ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Habang tayo maawit, tayo idadako sa ating Holy Supper. Maminamahal, ihanda natin ang ating mga puso sa oras na ito. Linisin natin ang ating mga puso sa harap ng mahal na Panginoon sa magitan ng pananalangin na mayroong pagsisisi sa ating mga nagawang kasalanan. At ang banal na Diyos ay magpapatawad sa atin at bubusugin kayo sa kanyang banal na pag-ibig, sa kanyang banal na presensya. Hindi pagkait ng Diyos ang kanyang banal na presensya sa bawat isa atin. Awitin natin ang mahal na Panginoon. Sabi ko, maglilingkod at magtatapat sa ngalan mo. Nung una, pangako ko, ako'y aamin at sasamba hanggang sa pagbalik mo. Ngunit Pag-ibig ko'y nanlamig, nagtiwala sa sarili, at sa iyong mga kamay, ako ay nawala. Tulungan mo ako, muling ibalik ang unang pag-ibig mo. Ako ay hawak ng tama at pag-ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Nung ulan, ang sabi ko, sa'yo lang aasa, tiwala ko'y iyong
Praise the Lord, purihin po ang ating mahal na Panginoon. Bago po tayo magpatuloy sa ating pong Holy Supper, mga minamahal, atong kiyang iyong atong bisita karon niya sa tubangan, sa pagdawat sa Ginoo. Ing soon bulahan ka ning adlaw kay gipili ka sa Dios. Usa ka sa mga karnerong giyon sa Biblia nga nangawala ug ang Ginoo mo'y nagpangitan nato mga kaigsunan. Gipangita kita sa Dios ug nakaplagan kita sa Ginoo. Ning adlaw dawaton nimo ang Ginoo nga imong manluluwas ning oras sa magampo kita sa pagdawat sa Ginoo. Ilito kini pagampo mahal na igsoon, sabat ka sa pagampo. Ginoong Jesus, salamat Ginoo sa imong pagpili kanako. Salamat Ginoo sa pagtawag kanako. Salamat nimo kung nakaplagan Ginoo. Ugan niya ko karon sa imong tubangan, nagpasalamat kanimo. Uban sa pagpaubos sa akong kaugalingon. Ginoo, gidawat ko ikaw karon ako manluluwas. Dios, Ginoo ug Hari sa akong kinabuhi. Pasaylo ako sa akong sala. Ug isulat ang akong ngalan sa libro sa kinabuhi. Alagaran kita Ginoo antud sa imong pagbalik. Kini akong gipangayo o gipasalamatan sa ngalan mo Ginoong Hesus. Amen. Magampo kami para nimo igsoon. Salamat Ginoo sa mga kalago Dios. Ning oras ang Ginoo nimong gitawag gipili Ginoo sa unang pagampo sa mga pastor Wildes Adalmeda. Panalanginan siya o Dios. Isulat ang iyang ngalan sa libro sa kinabuhi. O gimuan mo siyang tinuod mong anak sa kasing-kasing o sa binuhatan. Sa ngalan mo Ginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Balik ka sa imong lingkuranan, igsoon. God bless you po. Mga igsoon, niya kita karon sa sagradong bulaton, sa paghandom sa kamatayon sa atong Ginoong Jesucristo. Ang Ginoo nagingon sa iyang mga tinunan, bago ang ilansang sa krus, ang Ginoo sa krus, mga minamahal, iyang kauban ng iyang mga tinunan dito sa upper room, og sila nagampo, nagpasalamat, og mikuha og tinapay, nagingon siya, kining tinapay o kining katas sa ubas, may simbolo sa akong lawas o sa akong dugo. Ingon niya, buhaton nyo kini sa paghandom kanako. Ang buot sa pasabot sa Ginoo, buhaton nyo kini sa paghandom kanako. Hinunduman nato unsa ka maayo ang Dios kanato. Unsa ka madakong kaluoy ang Dios sa matagos sa kanato, nadawat nato kining kaluwasan. Ang Ginoo nagsakripisyo, ingon sa Biblia, katong gabi na may kaysa ko igilangsang siya sa krus, gipatamas-tamasan mga minamahal, giduraan mga minamahal, gibunal-bunalan ng Dios, antong siya gipambunalan o gilangsang sa krus. Mga minamahal, inunduman nato ang dakong sakripisyo sa Dios karong. Ug sa atong pagbuhat niini mga minamahal, ingon sa balang kasulatan, susiya ang inyong kaugalingon. Ang matago sa kaninyo, susiya ang inyong kasing-kasing. Din ka mo nakakaplag, din ka mo nakakulang, nagkasala sa atong Ginoo, atong inulsulan ang atong mga sala. Aron mahimo kitang makita ko sa pag-ambit sa balaang panihapon. Ang Dios, ang iyang presensya, mo'y atong kasalo karong adlaw. Ang presensya sa Dios, atong kasalo karon sa atong banal na panihapon. Wala mo bulag ang presensya sa Dios kanato mga igsoon. Inulsulan ng matagusan ang atong mga pagkukulang. Mga ikitagpasaylo sa Ginoo sa atong mga sala, mga minamahal. Usay mga minamahal, nakita sa atong mga kakulangan, nakita sa atong mga buhat nga di mga imuhutang Ginoo, apan kung atong inulsulan ang atong mga sala, ingon sa Biblia, kung bisag kinsa maginulsuli, kung pisa lang sala, buhutan matarong ang Dios na magpasaylo sa atong mga sala. Palapakan nato ang Ginoo maigsoon. Akong usbo ng presensya sa Dios mo atong kasalo sa atong banal na panihapon karon. Ang Dios mismo na sa atong taliwala, mga minam. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Akong yung tanan sa mga pag-ambo sa pag-inulsol, praise the Lord. Langit nga man sa ngalan mo Ginoong Hesus, kami nagpasalamat o Diyos ay munda kong gugma ka na mo. Kaya kung kaluoy mo ka na mo, salamat o Diyos, wala mo kami pasagdi Ginoo. Ning oras sa Ginoo, salamat sa mong balang presensya sa among taliwala. Ginoo, ning oras sa pasaylo, matago sa kanamo sa among mga pagkukul. Hindi mo kami nakablagad sa among mga kalapasan na buhat Ginoo. Ginoo, iluhan na mo kasing-kasing, hindi na mo kaming takos ning oras. Hindi mo kaming takot sa pagambit sa banal na panihapon. Pasaylo ang matago sa kanamo. Hallelujah.
Inuha mo kasing-kasing yan. Oh, hallelujah. 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 Pasaylo kami, Ginoo, in Jesus' name. Ato ka ng kuhawa ng tinapay mo, minamahal simbolo kinisalawa sa Ginoo. Huwag na kayo ng balang kasulatan, and we have given thanks. He broke it and said, "Take it, this is my body which is broken for you. This do in remembrance of me." Atong kainan mga minamahal. Atong kuhawa ng katas ng upas na simbolo sa dugo sa Ginoo. After this same manner also he took the cup and have supped, saying, "This cup is the New Testament in my blood. This do ye as of you drink it in remembrance of me." Ating inumin, mga minamahal. Hallelujah! 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 Bless us, Lord! Hallelujah! Laid behind stone, you live to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall, it's all of me, above all. Rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall, And taught me above all, crucified, laid behind the stone. You live to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall and taught me above all. Praise the Lord. Praise the Lord. Palapakan natin ang mahal na Panginoon, mga minamahal. At po kita sa sa atong mga pag-ampo, sa atong mga panginanglan, tayo po dadako sa ating mga pangailangan, sa ating mga kahilingan, sa ating mabait na Diyos. Sabi ng banal na kasulatan, after you have done the will of God, you shall receive the promise of God. Tanggapin natin ang pangako ng Diyos. Magkaisa po tayong dumalangin, bumigkas ng mga pangalangin sa ating mga pangailangan. Lahat po tayo magkaisa. Praise the Lord. Mapagpala namin Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat sa oras na ito. Kami po'y labis na nagpapasalamat, dakilang Diyos, ating matamis na presensya. Sa unang dalangin ng aming beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida, dalangin ko pagpalain mo ang bawat kapatiran narito, O Diyos. Lahat ng iyong mga anak, O Diyos, ikaw pong magpala sa kanila. Batid mo ang kanilang mga kahilingan, lahat ng mga problema, lahat ng may karamdaman, may pangangailangan, ipagkaloob mo, O Diyos, sa mga imalang kaparaanan, mga desire ng kanilang mga puso. Iba yung kasigasigan sa paglilingkod sa iyo. Tawagin mo ang kanilang mga labuan sa maglingkod sa iyo, lumapit sa iyo. Padalan mo ng mga ngaral ang kanilang mga malis sa buhay upang sila makarinig ng salita. Abutin mo ang pangangailangan, paspasan mo ang kanilang mga trabaho, mga negosyo, mga pagkakitaan, mga anak buhay, pagpalain mo ang kanilang mga transaksyon. Gayun din po, ilayo mo sa anumang karamdaman, mahabang buhay, malusog, malakas na pangatawan. Pagpalain mo po ang banal na gawain, pagpalain mo ang aming ginagalang na wala pastor, iba yung kalusugan, kalakasan, mahabang buhay, beloved children. Pagpalain mo po kaming lahat sa araw na ito, sa pangalan ni Jesus.
Amen. Ipatong ang kamay sa inyong ulo, mga minamahal. As a point of contact, ipatong ang kamay sa inyong ulo at bangkitin ang mga karamdaman, mga problema. Palayasin po natin, sabihin po niya, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Sige, dakilang Diyos, sa oras na ito aming ginagamit ang iyong makapangyarihang pangalan. Sa unang dalangin namin, beloved pastor, aming pinapalayas ang lahat ng uri ng mga karamdaman, mga problema, mga kahirapan, mga pag-alilangan, weakness cast out, lukewarmness cast out, backsliding cast out in the name of Jesus. Lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life, vanity, vain glory, problem be solved. Vices begun in the name of Jesus. Hallelujah. Be strong and be blessed in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Tayo pong lahat mga minamahal ay tumayo at sumigaw po tayo ng tatlong beses ng malakas ng hallelujah. Praise the Lord. Sabay lukso. Sige po, sa dunganta. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Makabalik po tayo sandali sa ating